But before mga abay, word of the day. And then carrots po. Mamaya natin ilalagay yung patatas. So mga abay, itong picadillo ni Bossing, hindi lang pang ulam, pwede rin pang palaman sa tinapay. And then ito po ngayon yung tatakpan natin. At tapos, so mga bay, ito po yung ating ito na po ang ating pinadilyo ni Bossing and inipit o flying saucer na niluto ko po sa pan sa oven toaster. Good morning mga abay, welcome back again to another episode of my YouTube channel. Today's blessed Monday, blessed snow. And nag-negative 6 na naman po dito sa amin. Kaya hindi makakalabas. Sobra lamig nun para sa akin ngayon. Negative 6. So, mamaya pa magluluto tayo ng giniling na may tomato sauce, carrots po at saka patatas. Ang tawag na aking bossing doon ay menudillo. Grab a cup of coffee and tea pala yun. And let's have some breakfast. But before mga abay, word of the day. God promises to make something good out of storms that bring devastation to your life. From Romans chapter 8 verse 28. So welcome back again mga abay. Mag-start na tayo ng luto. Andun sa likod ko yung mga gagamitin ko. So here we go mga abay. Lulutuin ko nga pala yung tinatawag ng aking bossing na menudillo. Giniling. Pork giniling. And then ito yung mga giniling natin. At dapat po ang nakalagay doon hotdog. Wala tayong hotdog dito medyo malayo mabibilan. So the sausage. Ayan, garlic, onion, red and bell pepper, carrots, potato, sweet green relish or what do you call this? Siyempre yung ating Maggi seasoning, pimienta, peanut butter, marcapenya, oyster sauce, and brown sugar. Okay, painit tayo ng kalan. Okay, set into 4. Ito na yung ating paboritong wok. Ay, isa pa. Parang cooking show to rin dating mga ba, hindi po ito cooking tutorial. Ito po ay cooking lifestyle. Mga ba, pag mainit na yung ating yung ating kawali, inalagay na natin yung giniling na baboy. Huwag na tayo maglagay ng mantika muna kasi mag-ano naman ito sa katagalan magmamantika siya. Yan, pabayan lang natin yan mga abay. So ito na mga abay, hindi ko siya nilagyan ng hindi ko pa siya nilagyan ng mantika. Kusa na siya magmamantika. Medyo meron pa siyang tubig-tubig. Kanina nga pala mga abay yung ating mga gagamitin. Hindi ko na isama yung tomato sauce. So, magdadagdag tayo ng tomato sauce din. Okay. Ito na mga abay, medyo lalo na siya. Lumalabas na yung kanyang tubig. Mamaya mga kapalit ito, mga ano na siguro. Magmamantika na siya. Okay, halo-halo lang. Welcome back again mga kabay. Ayun, medyo pumuputok-putok na siya.
Pag nadinig nyo na yung sound na yan, lagyan na natin ng konting asin. Konti lang. Tapos pamienta. Ayan. Stir natin. Tapos, pwede natin balikan siya. Mga abay, pwede natin siyang iset aside muna. Lagyan natin ng konting olive oil. Lagyan natin si garlic. Ayan, pumutok-putok pa. So yun mga kaway, lalagyan na natin yung sausage. Para lumabas yung natural flavor ng sausage. Kaysa iuhuli natin, parang nai-steam lang siya. Mas maganda yung napapry siya. Mga bay, add na natin yung ating giniling na karne. Medyo nagmantika na rin siya dun sa pagkakaano natin. Parang fried na rin siya nung sinalang ko dito sa kawali ko. Next natin yung tomato sauce. Ayun, yung tamang tomato sauce lang po. Tabayan lang po natin nasa gitna siya. Yung tomato sauce hanggang sa maluto. Mas okay po kasi kung maluluto yung tomato sauce natin. Malilesen yung kanyang asim na late na taste. Ayan, ganyan lang po. Tapos kung gusto niyo po na medyo matingkad yung kulay, lalagyan natin siya mamaya ng annatto powder o yung atsuete po. After 3 minutes po na nakasalang yung tomato sauce dun sa gitna, pwede natin ihalusin lahat. Ayan. Susunod na po, lalagyan natin sila ng mga panlasa. Ayan, medyo dumami na po siya. Mas dadami pa po ito pag nilagay natin yung carrot at patatas. So, maglagay na tayo ng konting asin ulit. Konting-konti na kasi naglagay na tayo kanina. Ganun din yung paminta. Konti lang din siya. Yun. Halo lang ulit. Pagkahalo, lalagyan naman natin ngayon na oyster sauce. Yung oyster sauce po, mga isang kutsarita lang. Halo ulit. Medyo mahirap na po siyang haluin. Nag-thick na siya eh. Yun, susunod naman natin yung toyo. Marca Peña. Isang kutsara lang, Marca Peña. Yun, that's it. Medyo malat siya eh. Tapos, balikan natin mamaya. And then wisikan natin ng konting Maggi seasoning. Wisik-wisik lang. Ayan. Masyadong malasak sa'yo. Halo again. Ayan, nakita niyo mga kape, nagmamantika na siya. Pwede na natin ilagay yung pickles. Isang kutsarang pickle relish pong ilalagay natin. Nakakapagpadagdag din po kasi siya ng asin.
Yung pickles po nakapagpadagdag siya ng asim at saka tamis. So susunod naman natin ngayon yung isang kutsarang peanut butter. And then carrots po. Mamaya natin ilalagay yung patatas. Ayan, kumakatas na po siya ng mantika. Mantika na siya. Pwede na po natin lagyan ng annatto powder. Pwede po yung annatto powder pag nagigisa kayo, pwede nyo na ilagay dun sa mantika para kumulay na siya. Pero yung gagawin ko po ay lalagyan ko lang siya ng tubig na mainit. Tapos ihalo ko siya. So the atswete powder. Add po tayo ng kalahating taas ng tubig. Ito po yung pinagbabaran ko sa annatto seed. Kaya ganito ang kulay. Ito po depende kung matutuyo o matutuyo siya. Lagyan nyo ng konting tubig. Pero pag hindi na, huwag nyo na. Ayan. Tapos, balikan po natin. Susunod na natin yung patatas. Pag kumukulo na mga abay, mag-add na tayo ng kalahating kutsarang brown sugar. Nag-add din kasi siya ng tamis dun sa ating pickle relish. May tamis na yun eh. So, nakakadagdag pa rin siya itong brown sugar. Halo lang po ulit, and then mamaya sunod natin yung patatas. Parang kanina pa si patatas. Okay. Sunod na natin ngayon yung patatas sa wakas. Hindi ko na sila patatas. Ayun. Takpan po natin, and then mamaya pwede na yan. Tingnan po natin kung anong magiging lasa niya. So, nilagyan ko po ng mozzarella cheese. Optional lang po kung gusto nyo lagyan ng cheese, pwede. Pwede rin nyo pong lagyan ng Eden o Eden cheese yung nasa Pilipinas. So, ito na po yung ating picadillo ni Bossing. Montage po tayo. So mga abay, itong picadillo ni Bossing, hindi lang pang ulam, pwede rin pang palaman sa tinapay. Ito po ang tinatawag na inipit. Gagawin ko po sa inyo yung dalawang version ng inipit. So maglagay po tayo ng butter sa dalawang tinapay. Kung wala po kayong butter, pwedeng margarine. So, okay nga po sana kung margarine. And then, maglagay naman po tayo ngayon ng picadillo ni Bossing doon sa ibabaw. Huwag po natin i-spread kasi pag nilagay natin siya sa toaster, kakalat siya. Ganyan lang. Ang ginamit ko po ay brown bread at saka yung white bread. Ayan, ganyan lang po.
And then ito po ngayon yung tatakpan natin. At tapos didiinan. Kailangan po tayo ng paper towel. Ganon din po dun sa white bread. So yung isa po yung lulutuin natin dito sa pan. Ganito lang po ilalagay natin dito. Didiin na ng konti, ayan. Kasi maging inipit siya. And then doon po tayo sa isa. At dito naman po natin ilalagay yung white bread. Naka-preheat na po siya, so ilalagay na po natin dito. Yun, and then hintayin po natin mag-pop siya. And then so pwede na po pareho yung ating inipit. Mag-pop na po yung ito na po siya. And then yung iluto natin sa pan, ito na po. So here we go. So mga gawin, ito po ating binodilyo ni Bossing. And ito po yung inipit o flying saucer. Ito na po. Ito na po ang ating binodilyo ni Bossing and inipit or flying saucer na niluto ko po sa pan and then sa oven toaster. Tikman muna natin itong binodilyo ni Bossing. Tama-tama po yung mga lasa nung nilagay ko. Hindi siya nagkokontrahan. Sarap po. And then, tikman naman natin itong dalawang version ko ng inipit tsaka flying saucer. Isang white and then brown bread. Brown bread po muna ang aking kakainin. Masarap po siya, hindi ako nakapagsalita eh. Pero mas masarap po kung yung white bread. Kasi ito pong brown bread sa mga nagda-diet lang. Wala pong lasa yung brown bread. Buti masarap yung binodilyo ni Bossing, yung inipit. Ay no? Okay, maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong araw na ito. Sa aking kwento ng pagluluto, kwento ng buhay. Thank you very much po. And Bible verse daily po tayo. And then, shout out po. Kahit po muna na kayo. Ito yung madalas sa kinakain ko nung nasa tsaong ako. Hello mga abay, welcome back again. Bible verse daily po tayo from Exodus 14:14. The Lord will fight for you and you have only to keep still. Ito po ang pangako ng Panginoon sa iyo. Kapag ibinigay mo sa Panginoon ang iyong buhay, kapag pinagkatiwala mo sa Kanya ang lahat-lahat, ang lahat ng iyong desisyon, ang lahat ng iyong pangarap, lahat ng iyong problema, lahat ng iyong alalahanin sa buhay, lahat. Kapag ang mga ito ay ipinaubaya mo sa kanyang mga mapagkalingang kamay, hindi kanya pababayaan. At tutulungan kanya. Remember, Exodus 14:14. The Lord will fight for you. You only need to be still. Ipaglalaban ka ng Panginoon, kalma ka.
Kasama mo ang Panginoon sa mga pagsubok, sa mga hamon na kinakaharap mo sa buhay, hinding-hindi kanya pababayaan at iiwan. Exodus 14:40. Thank you very much po. God bless po sa ating lahat. Susunod na po yung shout out. So, welcome back again mga abay. Shoutout time. Shoutout nga pala kay Girly Pablo Urbe. Meron po siyang digital printing. To God be the glory. To God be the glory digital printing. And kay Eunice, Ashley, Pablo, and friends, yung aking pong pamangkin. Madalas daw po silang nanonood and shoutout. At saka po pala doon, yung last ko po na vlog yung kay Leonardo Arcilla. Tinanong ko po sa kapatid ko kung sino yun. Yung po pala si Oit Arcilla. Yung may-ari po ng tailoring shop dyan sa Bukana, Gapan. Mga during 80s po dyan ako nagpapatayo ng mga pantalon. Mga Levi's, Wrangler, Amco, Lee, ayan, at saka yung Bangba. Yung may tirintas dito sa may bulsa. Tumatahi ka pa ba ngayon? Ipagtahi mo nga si paring kulot, no? So, at saka nga pala kay Joselito Cruz, tiga Santo Cristo Sur din po siya. Kay Erwin and Aiko Pablo, meron po silang rolling store, umiikot po siya dyan sa atin, sa tramo, sa looban, sa dulo, at saka dyan po kung saan sa atin sa Santo Cristo. And kay paring John Castillo, kay paring Consi, at saka kay Tito Ryan Roque, naka-video chat ko siya kagabi, kaya lang medyo malabo. And then kay Polly Guevara ng Chaong Quezon, may dati po siyang bike shop because of pandemic, medyo kinlose niya, babalik daw siya uli. And then happy birthday kay Derek Jacinto, nasa Korea po si paring Derek, happy birthday pare. And then kay Noel Gutierrez ng Joing Bike Shop, nasa Lalig po yung kanyang bike shop sa Chaong Quezon. And then kay Ray Torres, malapit na birthday mo. Sa 40 ng birthday ni Brother Ray, nasa Edmonton po siya, dito po sa Canada. Kay Perdi Guerra, isa po siyang lay minister sa isang simbahan sa Laguna. At syempre, doon sa aking nanay, si kay Clarita F. Pablo. So, kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Hendrik F. Pablo TV, kalimbangin nyo lang yung bell para kumalembang at maging updated kayo sa mga susunod ko pang mga video. So, whatever you eat or drink or whatever you do everything for the glory of God. Problema mga abay, pinagdadaanan, kung ano pa man, daanan lang natin, huwag nating tatambayan. There is a rainbow always after the rain. See you in my next vlog. Thanks for watching.